Labis ang paghanga ng dating multi-division world champion na si Koki Kameda sa pinakitang bagsik ng Filipino boxer na si Kenneth Hubert matapos ang kamanghamanghang knockout victory nito laban sa Chinese boxer na si Airty Sailite. Sa isang post sa social media platform na X, minansagan ni Kameda si Hubert na isang dakilang kandidato para sa pagiging world champion at tinawag pa itong Pacquiao II, ang susunod na bersyon ng pambansang kamao. Pinatunayan ni Hubert ang kanyang galing nang pabagsakin niya ang kalabang Incheck, isang boksingerong kilala sa pagkakaroon na matibay na resistensya at hindi pa kailanman nakaranas ng pagkatalo sa pamamagitan ng knockout. At ayon kay Kameda, walang duda ang pagkapanalo ng Pinoy sa nasabing laban. Sa kabila ng ningning ni Hubert mga kwento, inamin ni Kameda na nahihirapan silang humanap ng susunod na makakaharap na Pinoy. Ibinunyag ng promoter na tinanggihan sila ng lahat ng mga top-rank boxers. Talagang mahirap mula sa pinakamataas na ranggo sa OPBF. Tinanong namin sila isa't isa, ngunit lahat sila ay tumanggi na lumaban kay Hubert, ani ni Kameda. Nagpasalamat din siya sa Incheck dahil sa tapang nitong tanggapin ang hamon sa kabila ng panganib na dala ng Filipino boxer. Dahil sa hirap na makahanap ng kalaban, nilabas ng direktang hamon si Kameda sa mga lokal na boksingero sa Japan. Meron bang matapang na Japanese boxer na gustong lumaban kay Kenneth Hubert pagtatapos ni Kameda sa kanyang post? Sa ngayon mga kwento, nananatiling isa si Hubert sa mga pinakinaabangang pangalan sa dibisyon. Nila ang reputasyon bilang isang knockout artist na kinatatakutan maging ng mga veterano sa rehiyon. Samantala mga kwento, nananatiling dominante ngunit mapagkumbaba ang pound-for-pound king na si Naoya Mansour Inoue matapos ang itala ang isang unanimous decision victory sa main event ng Riyadh season, The Night of the Samurai. Sa kanyang opisyal na payag sa X na dating Twitter, ibinahagi ng Japanese superstar ang kanyang saloobin matapos ang 12 round na bakbakan. Bagamat nakuha ang panalo, inamin ni Inoue hindi siya ganap na masaya sa kinalabasan ng kanyang laro. Sa kabila ng tagumpay, naging tapat si Inoue sa kanyang mga boxing fans tungkol sa kalidad ng kanyang ipinakita sa loob ng lona. Nanalo ako via 12 round decision. Sa totoo lang, hindi ako kumbinsido sa naging takbo ng laban at para sa aking sarili. Ngunit, gagawin ko ang lahat upang muling matumbasan ang iyong mga expectations sa susunod. Payag ni Inoue sa wikang Hapon na ating sinalin. Hindi naman nakalimot itong si Inoue na pasalamatan ng libu-libong fans na sumuporta sa kanya, lalo na sa mga lumipad papatungong Saudi Arabia at ang mga nanood via streaming sa Limino. Maraming salamat sa mga pumunta rito sa Riyadh at sa mga sumuporta sa Limino. Ang iyong suporta ng iyong taon ay nagbigay sa akin ng lakas. Dagdag pa niya, dahil ito ang huling laban niya sa taong 2025. Tinapos ni Inoue ang kanyang mensahe sa pamamagitan ng pagbati ng kanyang mga followers para sa darating na holiday season. Magkaroon sana kayo ng magandang pagtatapos ng taon o Good New Year! Mga kakwento, ang pagkapanalong ito ni Inoue sa Saudi Arabia ay lalong nagpatatag ng kanyang estado bilang isa sa mga pinakamahusay na boksingero sa buong mundo. Habang inaabangan ng boxing world ang kanyang pagbabalik sa ring sa 2026, pero ang matunog na kanyang isusunod na ililigpit ni Inoue ay itong si Junto Nakatani. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa'yo dyan. Bueno, ganito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan nyo na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.